Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo. Mga suki po namin taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa buong mundo na naabot po ng ating programa na ngayon po ay nagsusuri at ginagawa pong partner ang ating pong programa sa kanila pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa mga kapatid po natin na nariyan po sa Geneva, Switzerland, ng Filipino Adventist Community Group, binabati po namin kayo. At ganoon din po ang ating mga kababayan at mga kapatid dyan po sa Japan, sina Mr. and Ms. Kenneth Bilyeza, ganoon din po si Sister Grace Takagi, sina Sister Emmy Perez Yamano at saka si Sister Emma Ballesteros. Lahat po kayo na mga nariyan po sa Japan na ating pong taga-subaybay. Salamat po ng marami sapagkat ginagamit po ninyo ang programang ito upang maging pagpapala sa inyo pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid din po natin dyan sa Dubai, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Malaysia, sa Singapore, yung mga kapatid natin sa Thailand, dyan sa Dublin, Ireland, binabati po natin ang mga Filipino Adventista Community Group dyan sa Ireland, at ganoon din po yung mga kapatid natin dyan sa Sweden, sila Sister Esther Oy, at ganoon din naman si Brother John Rex dyan sa Ireland. Ano po, binabati natin. At ganoon din si Brother Boots Rodelas, yung mga kapatid natin dyan sa New York. Binabati po natin, pinasasalamatan po natin ang mga kapatid naman natin nanonood dyan po sa New Zealand. Meron akong nakita na mga nanonood din sa atin dyan sa may bandang Qatar. Binabati ho namin kayo. At syempre po yung mga kapatid natin na mga OFW dyan po sa Dubai. Marami tayong mga taga-subaybay po dyan. Sa buong mundo na po na naabot ng ating programa, kumusta po kayo? Sana po ay datnan ho kayo ng programang ito na nasa mabuting kalagayan. Naka-live streaming program pa rin po ang ating programa sa ating Facebook page. At doon naman po sa mga nanonood sa ating programa, sa kanila pong telebisyon, sana po ay magiging pagpapala sa inyo ang ating isang oras na pagsasama-sama sa ating pong pag-aaral. Bago po tayo magpapatuloy sa ating pong gagawing pagsagot pa rin sa napakaraming mga tanong na natanggap po natin sa ating mga taga-subaybay, ay nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan po naming Panginoon. Muli po kaming nagsusuko ng aming mga sarili sa iyo. Wala po kaming saganang aming sariling karunungan at kaalaman, maliban lamang na kami ay gagabayan ng inyong Santong Espiritu sa pagbubuklat po namin ng mga pahina ng inyong Biblia at sa mga kapitulo at bersikulo po nito, makasumpong nawa kami ng liwanag ng katotohanan na mag-aakay po sa amin, papalapit sa aming mahal na Diyos na magbibigay sa amin ng katiyakan ng kaligtasan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay atin pong sasagutin ang mga tanong na ibinigay po sa atin dito. At ang una pong tanong na ating sasagutin ay nanggaling po kay Sister Esther Uy. Diyan po yan sa Sweden. Sabi niya rito, kagigising ko lang po. Medyo na late siya sa ating panonood. Thank you for sharing your episode today. Kumusta po, Brother Jerry? Mabuti naman po ako. May tanong po ako sa Deuteronomio 11:13 at 14. Anong ulan ang binabanggit doon? Ito ba yung latter rain? Pakilipaliwanag lang, brother. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagtatanong, kapatid na Esther. Yung pong latter rain na ating pong termino na ginagamit para po sa ating pagdudoktrina o kaya ay sa pagtuturo po natin ng propesiya sa atin pong iglesia, lalo na sa mga huling araw, yung tinatawag nating the last day events. Yung latter rain na tinutukoy po na yan po ay salitang hinango natin sa Biblia. Kagaya po ng inyong tinatanong, yan po ba ay, ang tinatanong ninyo, yan po ba ay yung binabanggit, ito po ba yung latter rain? Doon sa Deuteronomio 11 na binasa natin sa 13 at 14. Siguro basahin po natin yung talatang yon. Ang sabi po ganito, at mangyayari na kung ang inyong diringging maigi, ang aking mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos, at siya paglingkuran ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa, ay ibibigay ko ang ulan ng
lupain sa kanyang kapanahunan ang una at huling ulan upang iyong makamalig ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis. Sa English po niya ay latter rain, yung former rain and latter rain. Ano? No, sa binabangkit po riyan na ng Biblia. Ngayon, yung pong latter rain na tinutukoy natin sa ating pong pag-aaral ng last day events, ito po ay tumutukoy sa bubuhos ng banal na espiritu. Yung former rain, ito po yung dalawa po yung kapatid na Esther. Ano ho? Yung former rain ay tumutukoy po yan corporately sa nangyari doon sa mga alagad, doon sa panahon ng Pentecostes, na kung saan sila ay binuhusan ng banal na espiritu sa Gawa Kapitulo 2 at sila nagsipagsalita ng iba't ibang mga wika. Corporate po at historical nangyari ho yun sa kapanahunan pala ng mga apostoles na binuhos sa kanila at sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika at thousands were baptized doon sa panahon ng mga apostoles at marami pong sumampalataya sa kanilang makapangyarihang mga ginagawang pangangaral. Yan po yung meaning ng former rain. Yung pong karanasan naman natin sa ating individual na nananampalataya, ito po'y may kinalaman naman sa pagbubuhos ng banal na espiritu nung tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoon, na sa pamamagitan ng kapanganakang muli o yung tinatawag nating born again experience, doon po natin tinanggap ang banal na espiritu. Ayan, yung pong corporate na pagbubuhos ng unang ulan na siyang tumutukoy sa pagbubuhos ng banal na espiritu, nangyari yan corporately sa mga alagad ng panahon ng Pentecostes. Ang former rain naman, kapag pinag-uusapan ay individual na karanasan ng bayan ng Diyos, ito po'y nangyari kung tayo sumampalataya sa Panginoon at tayo magpabautismo, iyang ating pagtanggap ng Holy Spirit, iyan po ang kumakatawan sa former rain. So, yung pong former and latter rain, sa ating pong konteksto, tumutukoy po yan sa pagbubuhos ng banal na espiritu sa atin. Pagbubuhos corporately, nangyari po sa history ng mga alagad noong Pentecostes. Individually, nangyayari ho yan, depende sa iyong pong kailan mo tinanggap si Jesus Christ bilang personal na tagapagligtas, ikay nabautismuhan, tatanggapin mo yung kaloob ng banal na espiritu, yun ang unang ulan. Ang sabi ng Biblia, sa 2 Korintos 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Yung pong karanasan ng unang ulan sa individual na karanasan ng bayan ng Diyos, pag tinanggap mo si Jesus Christ, mapapasa iyo ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay tatahan sa iyong puso. Ikaw ay magbabago ng iyong uri ng pamumuhay. Yan po yung former rain. Ibinigay sa iyo ang Holy Spirit hanggang sa kasalukuyan, nasa sa atin po yan. No? Yan po ay kasakasama po natin. Ngayon, pagdating ng tinatawag na latter rain, yung huling ulan, ang purpose po ng latter rain, sapagkat yan po ay mga termino na ginagamit po natin sa Biblia, galing naman yan sa kultura o sa karanasan ng mga Israelita sa panahon ng lumang tipan. Gaya po ng inyong binasa, yung Deuteronomio 11, 13 at 14, na pagka ang unang ulan po ay dumapo o dumating sa lupain, yan po ang nagpapagerminate, nagpapatubo ng tinatawag po nating binhi. Sapagkat sila po kasi noon ay magsasaka, ang kanila pong unahing hanap buhay, yung mga Israelita. Kaya ho, pag ginamit ng Panginoon Diyos yung unang ulan, huling ulan, naintindihan nila. Pag sinabing unang ulan, ito yung nagpapakailangan na magsasaka para sila ay makapagtanim. At yun naman kanilang itinanim, kailangan ng unang ulan para yan ay tumubo. Yan. Yung kahulugan yan, ang banal na espiritu pagka ibinigay sa iyo, tutubo. Ang iyong pananampalataya, magge-germinate. Ang iyong pananampalataya, lalago. Yan, yun po ang ibig sabihin yan. Sa karanasan ng mga apostoles, ng Pentecostes, unang ulan, sapagkat sila po ay
nagpasimula ng kanilang mga gawain ng pangangaral hanggang sa buong mundo. Yan po, ano ha? Kaya forme rin, ibinuhos sa kanila. Yung latter rain naman, nangyayari ho yan sa mga magsasaka, nakaka-relate ho kayo dito sa akin tinutukoy. Latter rain, kailangan ho yan sa panahon ng pag-aani. Kapag kayong iyong palay ay medyo kailangan ng anihin, inaantay po ng mga magsasaka yung huling ulan sapagkat yun po ang nagpapahinog sa palay. Sa kanila noon, nagpapahinog ng trigo sapagkat sila po ay magsasaka at ang kanilang pangunahing produkto noon ay ang trigo. So kapag kahuling ulan, yung pong purpose niyan, yung mga hilaw dyan ay maluluto, mahihinog. Kaya ho yung purpose ng pagbubuhos ng banal na Espiritu sa huling kapanahunan natin, yung tinatawag nating latter rain, yung pong ating pananampalataya ay dadalisahin tayo, kagaya ng pagpapahinog dun sa mga hindi pa masyadong hinog. Yan. Yun namang mga hilaw dyan ay hindi na talaga mapapasama sa aanihin. Hindi siya mapapasama sa bangan. Yan po ang purpose ng latter rain. As corporate, kasi kanina may corporate former rain, corporate latter rain naman. Corporate latter rain, ibubuhos po yan agrong iglesia sa iglesia sa huling kapanahunan. Tinatawag po nating sealing time. Sisilyuhan ng Diyos. Iglesia na nagkakaisa, iglesia na nagkakasundo-sundo, iglesia na aktibo sa gawain. Ibinubuhos po ang banal na Espiritu dyan sa kanila. Ang tawag dyan ay corporate latter rain. Sa individual naman po, kapag sinabi nating individual latter rain na ibinubuhos sa mga individual na kaanib ng iglesia, ito naman po yung nagpapadalisay lalo pa ng ating pananampalataya. Kapag nabuhusan ka na ng banal na Espiritu, hindi ka na matatakot magsalita ng katotohanan, hindi ka na matatakot na mag-preach, even na ikaw ay pinagbabantaan ng iyong buhay. No? Yan po ang mayroong banal na Espiritu na nagbibigay sa kanya ng pagpapahinog ng kanyang pananampalataya. Kaya kapatid na Esther, kayong tinutukoy ninyong yan, ang tinatanong ninyo kung anong ibig sabihin yan, yan po ay mga termino na ginamit po natin para po tukuyin yung pong pagbibigay ng banal na Espiritu. Nung unang pagbibigay hanggang sa huling pagbibigay nitong tinatawag nating nagpapadalisay sa relasyon natin sa Panginoon, nagpapadalisay sa relasyon ng iglesia sa kabuuan. Po, yung unang ulan, binuhos ng Pentecostes corporately, yung unang ulan, binuhos individually nung tumanggap tayo kay Kristo. Yung latter rain, ibubuhos corporately sa iglesia na nagkakaisa para gamitin sa loud cry ministry. Yung tinatawag nating paghahayag na walang hanggang ebanghelyo na hindi ka na matatakot na magsalita. Corporately, dahil binubuhos yan sa iglesia na nagkakaisa. May isang layunin, may isang aktibong gawain. Individual, sapagkat diyan ay dinadalisay ang mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ka na matatakot sa kamatayan, hindi ka na matatakot sa persecution, hindi ka matatakot sa kahirapan. Yung buhay mo makikita sa iyo yung Christ-like character kapag ka ikaw ay binuhusan ng banal na Espiritu sa huling araw. So yun po ang sagot natin, kapatid na Esther, sa inyo pong katanungan. No po, yun po ang nais natin pong bigyan ng pagpapaliwanag. Ang susunod po naman nating sasagutin ay yung tanong naman mula kay Duni Gabriel. Dune o Doni Gabriel. Totoo ba ang unang araw ay Sunday ayon sa SDAC? Kaya Sabat ang ikapitong araw? Basa. Ng mga mahihilig sa basa. Sabi ko sa inyo, mapanganib yan. Genesis 1:5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at naugkaumaga ang unang araw. Ayon. Tanong niya, totoo ba ang Sunday ayon sa SDAC? Alam niyo, yung salitang Sunday, yan ho ay pangalan lang na ikinapit sa unang araw ng Sanlinggo na naging gamit na ho natin hanggang ngayon. Yan po ay ipinangalan lang yan ng mga Saxons batay sa kanilang mga kinikilalang mga gods. Yung Lunes natin, Moon's Day, kaya Monday, Moon's Day, araw po ng buwan.
Yung Tuesday natin, Tuesday, galing po yan sa pangalan ng mga bituin. Yung Wednesday natin, galing sa Wednesday, na yan po'y galing sa Diyos ng wood, no? Kahoy. Yung Thursday natin ay Thor. Galing po yan sa kinikilalang Diyos ng kulog. Ano ho? Yan, kaya Thor. Kaya nga may Mighty Thor. Napapanood nyo dyan sa superhero. No? Thursday ho ang pinanggalingan yan. Frigg's Day. Yan naman po ipangalan ng mga bituin. So, and Saturday, Saturn. Saturn's Day. Pangalan naman yan ng Saturno. O kinikilala nilang planet Saturn. Mga Saxons po kasi, mga pagano na yan, kumikilala yan sa mga heavenly beings o heavenly bodies na mga Diyos nila. At yung Sunday ay Sun's Day, araw ng araw. Ngayon, hindi ho kami nagbatay dyan sa mga pangalan. Nasanayan lang ho natin kasi wala naman ho, kahit kayo Tanungin ko kayo, anong araw ngayon yung pinapanood yung kapitulo, bersikulo? Huwag niyong sabihin, pinanood ko ngayon sa 3 araw ng linggo. Huwag ka magpaka-plastic. Sabihin mo kung anong araw, kung anong dyan. Ang sabihin mo, kung nanood ka ng Miyerkules, Miyerkules mo talaga napanood. Tatanungin ko kayo, saan ka nagtatrabaho, brother? Sabihin mo, dyan sa manufacturing company na yan. Anong araw ang pasok mo? Huwag mo sabihin, mula unang araw hanggang ika-6 na araw. Ang sasabihin mo, Monday to Friday lang, kapatid. Di gumamit ka rin ng pangalan na ipinangalan ng mga Saxons. Ngayon, kaya kung tanong ninyo, totoo ba ang unang araw ay Sunday ayon sa SDAC? Ang Sunday po ay unang araw ng Sanlinggo. Hindi po lahat ng unang araw ay unang araw ng Sanlinggo. Kagaya po ng aking sinagot dati, yung ginamit na talata, yung nasa aklat ng 12:16 ng Exodo. Unang araw ay magkakaroon ng banal na pagkakatipon. Kung ang inyo kaagang konklusyon sa unang araw ay Sunday agad, ay hindi naman. Sapagkat pag sinabing unang araw ng ano? Pagtatrabaho o unang araw ng Sanlinggo? Yung pong Sunday, hindi po unang araw ng pagtatrabaho. Yan po ay unang araw ng Sanlinggo. Kaya ho, kapag pinag-uusapan natin, yung sinasabi ng ninyo na mga Seventh-day Adventist church member namin, o SDAC kung tawagin ninyo, pag sinabi ng Sunday, unang araw ng Sanlinggo ho yan, hindi unang araw ng pagtatrabaho. Kaya medyo dagdagan ho ninyo. Kasi kami, lalo na po kaming mga faith defender at saka itong mga kami po na mga nasa frontline ng pangangaral, hindi ho ninyo kami kaagad-agad mapapasilo dyan sa inyong mga klase ng mga statement. Sinabi ninyong, totoo ba ang unang araw ay Sunday? Anong unang araw ng alin? Ang tinutukoy nyo ba ay unang araw ng pagtatrabaho o unang araw ng Sanlinggo? Kung ang tinutukoy nyo ay unang araw ng Sanlinggo, tama yan. Sunday naman talaga ang unang araw ng Sanlinggo. Ay tingnan mo sa diksyonaryo at kalendaryo mo. Unang araw ng Sanlinggo yan. Ngayon, kung tinutukoy nyo unang araw ng pagtatrabaho, maaaring ang unang araw ng pagtatrabaho nyo Lunes. Dahil kadalasan sa atin ngayon na mga nagtatrabaho, unang araw talaga ng first working day talaga within the week is Monday. Ano ho ba sinasabi ng Biblia? Yung sinasabi ng Biblia, yung Sunday is the first day of the week. Saturday is the 7th day of the week. Now, ano po ba ang inutos ng Panginoon? Yung utos niya, yung 7 araw ng Sanlinggo. Hindi po yung 7 araw ng pagtatrabaho. Yun po. Kasi pag sinabi mong 7 araw ng pagtatrabaho, ay magkakanya-kanya ho tayo ng 7 niyan. Kasi maaari yung unang araw mo ng pagtatrabaho ay Linggo, edi ang magiging katumbas mo niya Sabado, ng 7. Paano kung ang unang araw ng trabaho mo ay Lunes? Di siyempre magiging 7 araw mo diyan Linggo. Kaya ang Diyos nagbigay talaga ng specific na reckoning kung ano yung araw ng Sabat. Ang unang araw ng Sabat, ang Sabat ay 7 araw ng Sanlinggo po, hindi 7 araw ng pagtatrabaho. Ngayon, total ang tinatanong ninyo yung Sunday, ang Sunday po ay unang araw ng Sanlinggo. Hindi siyempre, ang papatakan mo yan, Sabat talaga ay araw ng Sabat. Sabado po. Ngayon, ang tinatawag ninyong, kaya Sabat ang 7 araw, basa. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag
nakadiliman na gabi at nagkahapon kaumaga ang unang araw. Ngayon, kung ang tinutukoy naman ninyo kapatid, kaya nyo ginamit ya ang Genesis 1:5 at meron pa kayong ginamit basa. Hindi nyo kami masisindak sa basa eh. Kagaya na sinasabi namin sa inyo, Biblia, hindi lang binabasa, iniintindi, inuunawa. Tingnan ninyo ha. Yung pagbasa ninyo, ang inyong konklusyon na yung unang araw dyan ng Sanlinggo, unang araw na binasa dyan sa 1:5, ang inyo kaagang drive na konklusyon ng mga Adventist ay linggo. Unang-una, sabi ko nga, gamitan natin ng malalim na sentido komon. Hindi po pwede kaagad nating sabihin dyan na, tamo yung mga Adventist, mali dahil dyan, wala namang Sunday. Wala pa naman talaga dyan ng pag-akto ng pagpapangalan ng araw Wala pang akto. Kailan lang ho nangyari yan? Sa panahon lang ng mga Saxons, na mga pagano, na nangyari ang pagpapalit ng mga, o paglalagay ng pangalan ng mga araw. Sa panahon noon ng mga Hudyo, ang pangalan sa panahon ni Moises, sa panahon ng mga Israelita, ang may pangalan lamang pong araw dyan ay yung ikapitong araw. Ang tawag ng Biblia dyan, Sabat. Yun lang po ang may pangalan talaga, Sabat o Shabbat sa salitang Hebreo. Ngayon, yung ibang araw, una hanggang ika-6, ang tawag dyan, unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw ng Sanlinggo. Ngayon, kung sinasabi ninyo dyan, iuugnay ninyo yung inyong unang pangungusap na totoo ba ang unang araw ay Sunday ayon sa SDAC? Medyo tricky yung tanong ninyo, kaya hindi ko kayo sinagot kaagad ng diretsahan. Tinatanong kung ano ba tinutukoy nyo dyan na unang araw ng Sanlinggo? Kung ang tinutukoy nyo unang araw ng Sanlinggo, oo, Sunday talaga ang unang araw ng Sanlinggo. Ngayon, yung Sunday na yan, ang nagpangalan lang dyan, mga Saxons, mga pagano. At gamit mo rin naman yung tawag na yan Hindi ka naman taga ibang planeta para magkaroon ka ng ibang pangalan ng mga araw. Hindi ho ba? Gamit mo rin yan Ngayon, kaya ang Sabat ang ikapitong araw, tama. Kasi ang ikapitong araw ay Sabat, ikapitong araw ng Sanlinggo. Kaya kung unang araw mo ng Sanlinggo ay Linggo, nangangahulugan na ikapitong araw mo ng Sanlinggo, Sabat, Sabado. Ngayon, pinababasa mo kami, Genesis 1:5, na tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, tapos ay nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw, ang drive mo dyan, Sunday ba yan? Ngayon, kung magpapaka-technical kayo, hindi uubra yan. Kasi sa panahon natin ngayon, nagkaroon na lang mga araw dahil lang sa pagpapangalan ng araw. Sa Biblia, wala pang pangalan yan. Sa panahon na natin, nung ikinapit na yung mga pangalan ng araw na yan, tsaka nagkaroon ng pangalan. Ngayon, kung tinatanong ninyo, may kinalaman ba doon sa tanong ninyo? Kung may kinalaman yan doon sa unang premise nyo, natural, yung unang araw na binabanggit dyan, pinangalanan niya natin ngayon na Sunday. Kasi ang tinutukoy dyan ay weekly cycle. Unang linggo pa yan ng creation Ay hindi ba saan ba natin hinango ang weekly cycle natin? Sa creation time. 7 araw ng cycle ng Sanlinggo. Saan kinuha yun? Sa creation time. Ay ngayon, ang pinag-uusapan dyan ay unang araw ng Sanlinggo. Therefore, sa panahon na natin ngayon, that is in equivalent to Sunday. Tumama ka dyan. Kaya lang baka mamaya ang iyong sinasabi, magkakaroon ng tricky. Kasi alam ko naman yung mga ganyan style ng pagtatanong Tumanda na ako dito sa programa namin mula noong 1998. Alam ko na yung mga style yung ganyan So, yan yan ang ating sagot sa kaibigan natin na nagtatanong. Mayroon pa siya uling binabanggit, si Duni Gabriel pa rin, bakit may kautusan na para sa tao na nauna pa sa langit at lupa at tuto pa rin magpakailanman? Sagot po namin dyan kapatid, opo. Sapagkat yung kautusan ng Diyos kasi reflection yun ng kanyang pag-uugali. Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang katunayan natin dyan dito sa Aklat ng Roma sa Kapitulo 7. Ang bersikulo po ay 12. Ganito po ang ating mababasa. 7:12 ng Roma. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung utos banal, ang Diyos banal. Ang utos banal. Ang Diyos ay mabuti, ang utos din ay mabuti. Ang
ang kautusan, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos din ang kautusan din ay matuwid. So ang ibig lamang naman sabihin, sa amin pong pag-aaral, ang 10 utos ng Diyos, it is a reflection of His character. Kaya ho, kahit wala pang 10 utos o wala pang tao na nilikha niya, ang 10 utos ng Diyos, yung mga simulain o prinsipyo ng Ten Commandments, existido na sapagkat yan ay nagre-reflect ng karakter ng Diyos. Kaya nga kami naniniwala na yung kautusan ng Diyos kailanman hindi pwedeng mabago eh. Yung 10 utos ng Diyos kapagkat yan ay reflection of His character. Katangian po ng Diyos nakikita rin dyan sa utos. Ngayon, hindi nga lang tagapagligtas yung utos na 10. Ano man dyan sa mga kautusan? Meron tayong lilinawin din dyan kasi may nagtanong din sa atin dyan. Namamali na naman yung pagkaintindi nila sa ating mga doktrina. Mamaya, lilinawin natin yan. So, yung pong kautusan na 10, reflection po yan ng karakter ng Diyos. Kaya, ang inyong tanong bakit may kautusan na para sa tao na nauna pa sa langit at lupa? Alam niyo kahit na walang tao, yung utos na yan ay umiral na kahit na wala pang tao dahil reflection po ng karakter ng Diyos yan. At yan sinusunod niya, pamantayan ng Diyos yan ng kanyang karakter. Karakter din po yan ng mga makalangit na being. Wala hong pumapatay sa langit, walang magnanakaw sa langit, kahit wala pang tao. No? Yan po ang ating sagot. Nagkasala si Lucifer, na dati pong created being na anghel, sapagkat ang nilabag niya ay yung utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Nilabag niya rin yung utos na huwag kang mag-iimbot. Pinag-iimbutan niya ang Diyos Pinag-iimbutan niya. Pinagnanasaan niya ng masama ang pamamahala ng Diyos. In fact, kung yung aalamin lahat, marami dyan sa simulain ng 10 utos ang nilabag ni Lucifer. Kaya siya nahulog. Ano magiging batayan ng Diyos dyan kung bakit siya nagkasala? Saan kinuha ng Diyos yung kanyang pamantayan na nagkasala si Lucifer kung walang kautusan na nagpapakilala ng kasalanan, di ba? Ang sabi ng Biblia, ang kautusan ay tagapagpakilala ng kasalanan. Basahin po natin ang 7:7 ng aklat ng Roma. Ang sabi po rito, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakikilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakikilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Yung kautusan na yan ay reflection na yan ng karakter ng Diyos at ang function yan para ipakilala ang kasalanan. Ngayon, paano makikilala ang kasalanan na ginawa ni Lucifer sa langit? Wala pa pong tao niyan, mga kapatid. Napansin po ninyo na sa langit pa lang, nagkasala na si Lucifer. Anong nilabag niya ng mga prinsipyo ng 10 utos? Di yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kinikilala ni Lucifer ang kanyang sarili na ako ay magiging gaya ng kataas-taasan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Kagaya ng ating mababasa doon sa aklat ng Isaias 14 at saka sa Ezekiel 28 na itinataas niya ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos sa langit. Niruin mo, dinalabag din ni simulain ng huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ano pa? Lalo na yung pag-iimbot. Yung binabanggit natin. Yung kanya pong pagbibigay ng pagnanasa na maging katulad ng Diyos. Pinagnasahan niya ang kapangyarihan na ang Diyos lang ang pwedeng magkaloob at Diyos lang ang dapat magtaglay. Yun po. So kung inyong babasahin ang mga prinsipyo ng 10 utos, umiral na ho yan sa langit bago pa nagkaroon ng tao. Kaya kung ang tinatanong ninyo, bakit may kautusan na para sa tao? Hindi lang ho sa tao 10 utos, kapatid. Pati sa mga anghel, sinusunod ho yan. Standard po yan ng karakter ng mga created being ng Diyos, including yung mga anghel sa langit. Yan po sagot natin. Nauna pa sa langit at lupa, kagaya po ng sinabi natin, sapagkat yan ay reflection of God's character, yan po ay nagpapakilala ng prinsipyo at karakter ng Diyos. Natural, ay bago pang nagkaroon ng tao, bago pa nagkaroon ng langit at lupa, karakter na ng Diyos yan na nakalagay dyan sa Ten Commandments. The principles of the Ten Commandments
were already existed bago pa niya likhain ang langit at lupa. Prinsipyo, karakter yan ng Diyos. Ano po? Kaya yun ang aming sagot dyan sa inyo pong katanungan. At tutuparin magpakailanman, natural. Kayo lang naman dyan ang ayaw niyan eh. Pero sa totoo lang, sinusunod nyo na ngayon. Hindi lang kayo nagpahalata. Meron na nga kayong batian ng Happy Sabbath. No? Yan po sagot natin dyan sa inyong katanungan. Pero salamat naman ng marami sapagkat lagi po kayong nanonood ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Kung naniniwala kayo, kapatid, na nanonood, basta inyo lang sanang buksan yung inyong mga kaisipan. Isipin lang po ninyo na tayo pare-parehas na nag-aaral dito. Huwag lang kayo magkaroon ng preconceived idea sa sarili ninyo. Bubuksan ninyo ang inyong pangunawa at hayaan natin ang banal na Espiritu ang kumilos sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na hindi makaalam ng katuwiran eh. Huwag lang tayong palalo. Huwag lang tayong magmataas. Sapagkat, sabi ng Biblia, nagmamataas ay babagsak at yung nasa mababa itinataas. Kaya kapatid, doon sa ating pong kaibigan nagtanong, maraming salamat naman po at kayo po ay nanonood sa ating programa na Kapitulo Bersikulo. Sana po ay atin lamang buksan ang ating mga kaisipan. Huwag lang ho nating pairalin yung ating mga sariling opinion at paniniwala. Sa ating pong programa ay binubuksan po natin ang ating mga sarili na parang nag-aaral ng Bibliang sama-sama. At naniniwala po ako na seryoso ho kayo at sincero sa inyong paninampalataya, sa inyong pagsasaliksik ng kalooban ng Diyos. Hindi ho kayo pababayaan ng Panginoon na mananatili sa mga ganong klaseng mga kaisipan na naipundar o nailagay na sa ating mga isipan sa pamamagitan ng ating mga hinahanga ang mga ngaral. Alam niyo, kapag ang banal na Espiritu ang kikilos sa atin, hindi ho tayo niya hahayaan na tayo ay madaya sa ating mga sariling pagkaalam na ibinigay lang sa atin. Ay, matatalino po kayo eh. Edukado ho kayo. Yung mga nanonood sa atin, alam ko po na ang sinasabi po natin dito ay inyo rin pinaglilimi-limi. Ginagamitan po natin ng mga talata sa Biblia, ginagamitan din naman natin ng common sense and logic, yung ating mga ginagawang pag-aaral. At syempre, dito sa ating pag-aaral ng Biblia, meron tayong mga tools of proper interpretation ng Bible. Hindi lang yung binabasa, kapatid, ang Bible. Inuunawa na mabuti. At pinag-iusapang inuunawang mabuti, pinag-aaralan yung konteksto, pinag-aaralan dyan yung mga background ng talata, pinag-aaralan dyan yung formation ng salita, pinag-aaralan dyan yung mga pinanggalingang salita. Marami ka i-consider eh. Kaya sabi ko kanina, mapanganib po kapatid, yung basa ng basa. Diyan maraming napahamak. Maraming napahamak dyan. Yung nagturo sa inyo, mahilig sa basa, napahamak. Kaya dapat ay mas mainam yung tayo mismo mag-aaral, magsasaliksik ng Biblia. Kamukha nito, napakasimple lang po itong tinatanong ninyo, pero yung simpleng yan, yun ang inyong pinaniwalaan, na tila baga inyong tinutuya yung mga Adventist sa paniniwala na yung Sunday ay first day of the week. Sunday is the first day of the week. Kaya lang, doon sa inyong tanong, hindi nyo nilagyan ng week. Kaya kinutuwid natin. Sunday is the first day of the week. Yan ang paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Ano po? And therefore, ang Sabado, ang Saturday ay seventh day of the week. At yan ay biblical. Kaya kapatid, sa amin pong pagdodoktrina, kapatid na doon ni Gabriel, ay aming sinasabi na ang kautusan ng Panginoon Diyos ay talagang kinakailangang tuparin hanggang may langit at lupa. At yan naman ang sinasabi ni Kristo dito sa aklat ng Mateo. Sa Kapitulo 5, ang bersikulo po ay, simulan natin sa bersikulo 17 hanggang 19. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa karya ng langit, datapot ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa karian ng langit. Kaya yun po ang prinsipyo ng pagtuturo ng Biblia. Yung pong kautusan na pinag-uusapan po rin sa inyong tanong, lalo na kung ang tinutukoy yung 10 utos, yan po ay walang hanggan na ipinususunod niya sa kanyang mga lingkod. Sapagkat yan ay reflection of God's character. Ano po?
Kaya sabi ni Kristo, mawala man ang langit at lupa, ni isang tuldok dyan o isang kudlit sa kautusan ay mawawala. Kaliit-liitan po ang tawag ng Biblia doon sa mga hindi nagtuturo ng kautusan. At doon naman sa nagtuturo, tatawagin silang dakila ng Panginoong Diyos. Kaya siyempre, doon na tayo sa dakila, magturo ng kautusan. Hanggang may langit at lupa, hindi po pinaalis ni Kristo po yan. Ayan po ang sagot natin sa inyo, kapatid na Duni Gabriel. Ano ho? Kaya wag ko lang basa ng basa, kapatid, ha? Pakiusap po namin sa inyo yan. Sumunod po na tanong na ating sasagutin ay mula po kay Aniceto de Guzman. Aniceto de Guzman, sabi niya rito ay unang Korinto 1:14 at 15. Ano ang paliwanag, please? Okay? Unang Korinto 11:14 at 15. Ganito po ang ating mababasa dyan sa talatang yan. 11 at 14 at 15, unang Korinto. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, sa versikulo 14, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan sa kanya o kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pantakip. Tama naman ho yan. Sinusunod din po ng mga Adventist yan. Tinuturo rin ho namin yan. Sa amin po mga Adventist, hindi ho namin pinahintulutan na yung mga kalalakihan magpahaba ng buhok. Bawal yun eh. Kasi yung mga kalalakihang may mahaba ang buhok, mahalay ho yun. O yung mga kababaihan, may mahabang buhok, ay maganda naman talaga tingnan. At yan naman talaga ay, sabi ng Biblia, ay karangalan sa kanya. Kaya lang, nais lamang nating sabihin dyan na may mga relihiyon kasi na ginagawa nilang doktrina yan na hindi pwedeng magpaputol ng buhok at magpagupit ng buhok. Mali ho yun. At ginagawa nilang sukatan na kailangan sa mga babae mahahaba ang buhok. Eh, unang-una, matatawa ho kayo, hindi ho ko namimiluso po, pero ito po'y totoo. No? Tingnan ninyo. Eh, paano naman yung mga kinky, yung mga ita? Ang mga buhok niyan, halos magkatulad lang yan sa buhok ng lalaki. Kulot na kulot. O, ibig sabihin yan mahalay yan. Dahil lang sa siya'y walang mahabang buhok. O, hindi ho ba? Yan po, ang pinag-uusapan po riyan ay hindi ho masama ang maikli o mahaba. Bagamat ang mahaba ay karangalan sa isang babae, pero hindi dapat ito magisukutan na dapat lahat ng mga babae may mahaba ang buhok. Kasi lahat, may mga mananampalataya rin na ang buhok nila talagang halos dikit na sa anit, kapatid. Yung mga kinky, yung mga ita, yung mga nakatira sa Africa, hindi naman mahahaba ang buhok niyan eh. Hindi ho ba? So, hindi siya applicable dito yan. Eh, lalo na kung ituturo ninyo na huwag magpagupit yung mga babae, bawal magpagupit. Hindi ho totoo yun. Kaya yung isang samahan na, actually, 2 samahan o 3 samahan niya na hindi talaga nagpapaputol ng buhok. Ang dami-daming split ends eh. Pasensya na ha. Yung kanilang mga buhok naaabot na hanggang doon sa kanilang talampakan. Dahil sabi ng kanilang leader, yung kanilang puno, bawal magpagupit. Hindi po totoo yun. Huwag kayong magpalinlang sa ganung mga doktrina. Bakit? Sabi po ng Biblia, taas lang natin sa versikulo 6. Ang sabi po rito, umpisa natin sa 5 at 6. Diyan pa rin sa unang Korinto 11. Datapot ang bawat babaeng nananalangin o nanguhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo. Sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Pansinin po niyo. Sa Biblia, dyan din sa talatang yan, hindi lang siguro napansin o ayaw lang ituro ng isang tagapagturo. Hindi pala bawal sa Biblia ang magpagupit. Pwede ho. Kaya doon sa mga napaniwala doon sa samahan na bawal magpagupit ang babae, hindi ho totoo yun. Dahil dyan mismo sa Kapitulo 11, nariyan, na pwedeng magpagupit. Kaya lang, siyempre, sa mga kababaihan natin, dapat din ang buhok naman talaga, kung mo nagpapagupit, yun din talagang buhok na talagang nauukol para sa mga kababaihan. Hindi naman natin ipinahintulot ng umakyat ng pulpito sa amin po pagtuturo, yung mga kababaihan na ang gupit na may 7. Maliban lamang doon sa mga may matatanda na talagang ang sagwa naman kung ang buhok naman nila nakalaylay at hindi nakaayos.
sabog-sabog. May mga matatanda na masagwa naman na yung buhok. May ikli na. Yung ikli naman na yun, hindi naman mukhang lalaki. Talagang pambabae pa rin. Kaya hindi sukatan, kapatid. Sa bagay, nagpapaliwanag lang naman. Paliwanag daw po natin. Isinama na ho natin sa ating pagpapaliwanag na may mga grupo po ngayon na ginawang doktrina yung buhok na yan. Hindi ho nila pinintulutang magpagupit yung mga babae. Kaya yung mga babae nilang mga kapatid sa pananampalataya hanggang ngayon, mahaba ang mga buhok. Umaabot na hanggang hita, hanggang talampakan. Naliligo, hirap na. Tapos ngayon, kung gano'n ang mga miyembro niya, ang tingin ngayon dun sa mga nagpapagupit na hindi nila kapananampalataya, makasalanan. Kasi sila ang nagiging standard o basis ng kanilang pagkilala na ng sa Diyos. Mali ho. Sa Biblia ho, pwede magpagupit ang mga babae. Sa Biblia rin, bawal din ang mga lalaking magpahaba ang buhok. Yan po ang sagot natin. Kaya sinusunod po kapwa ng Adventist yan, kapatid. Yung pong unang Korinto 11, 14 at 15. Ano po? Salamat po ng marami sa inyo pong tanong. Sumunod po natin sasagutin ay yung pong mababasa natin sa itong tanong ni Aldwin Coronado. Aldwin Coronado, yun bang creation sa Genesis literal or theological? May hidden meaning po ba ito? Ay wala hong hidden meaning yan. Yung pong aklat ng yung creation po na nasa Genesis, literal po yan. Wala pong hidden meaning yan, kapatid. Kasi po, literal na 6 days of creation po yan. That's why we have 1 week of reckoning. Kasi yung 1 week natin yan po ay pattern doon sa panahon ng creation. Kaya kung tinutunong nyo yan ay creation, literal ba? Literal po, sapagkat literal naman ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa Literal yan in the sense na literal tayong nag-exist because there was a literal creation. Kung sasabihin ninyong I don't know kung ano ibig sabihin nyo ng theological, may kinalaman sa paniniwala kasi pag sinabi mo ng theological o theology, paniniwala mo sa Diyos. So, yung creation, paniniwala mo naman talaga sa Diyos. That is also theological. Yung creation, it is also a literal. Literal and theological. Literal, sapagkat literal naman talagang mundong ginawa ng Diyos. Theological, sapagkat may theological issue naman talaga dahil ang lumikha niya ng mundo natin ay ang Diyos. Kaya theology, pag-aaral ng pagka-Diyos o pag-aaral tungkol sa Diyos. Kaya theology. Pag theological, may kinalaman sa pag-aaral yan tungkol sa kalooban ng Diyos. No? Theological issue. Mga issue na may kinalaman sa theology. Yun yung mga tinutukoy dyan. Kaya literal po ang creation. Literal din po yan na 6 days. Paano natin nasabi? Sabi dun sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, binasa natin kanina, 14, yung sinagot natin. Pisahan natin sa versikulo 8, at tinawag ng Diyos ang kalawakan ng langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Kung mapapansin niyo dyan, nagkahapon at nagkaumaga, sa 13 at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. Lagi pong ginagamitan ng nagkahapon at nagkaumaga. Ang salin po sa salitang Hebreo dyan ay yom. Yung salitang yom or day, meron pong kaakibat na figure or number. It denotes 24 hours reckoning. That is equivalent to 1 day, literal day. No po? Kaya yan pong creation time na yan, 6 days creation, that is 6 days literal creation. Hindi po yan symbolical or may hidden meaning, kapatid. Kung mayroon man nagturo sa inyo niyan, huwag niyong paniniwalaan na may ganyan. Dami talaga naglilitawang relihiyon ngayon. Pag hindi ka maingat, tangay ka talaga. Magagaling di magsalita. Pero lagi nating i-refer kung ano sinasabi ng Biblia. Hindi ka mawawala at hindi ka maliligaw. Ano po? Kung tayo laging nagbabasa ng Biblia. Sumunod po nating sasagutin ang tanong po mula kay Hil Manalo. Sino ang nagkaloob sa inyo na maging pastor? Nakausap nyo ba ang Diyos? Unang-una hindi ako pastor. Ako po ay evangelist. Ngayon, tinatanong ninyo, marahil, siguro, sige, puntiryahin nyo na rin ako. Sino nagkaloob sa inyo ng karapatan o nagkaloob sa inyo na maging pastor? Ganito po ang pahayag ng Panginoon Jesucristo mismo Pakinggan po ninyo nasa aklat po ng Mateo. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagtuturo, sa Kapitulo 28, ang versikulo po, ay 19 hanggang 20.
Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan. Ayan, hanggang sa katapusan ika ng sanlibutan. Napansin po ninyo yung ating binasa, kapatid, na sabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, magsiyaon kayo ika sa buong sanlibutan at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Biruin mo yung mga alagad, ituturo nila sa buong bansa, sa buong sanlibutan at gagawing mga alagad. Ay di sa madaling salita, kung ano yung mga alagad, gagawin din yung mga alagad yung kanilang mga tinuturuan. Ngayon, kung yung mga tinuruan ng mga alagad, ay di talagang pantay sila. Pareha silang alagad. Doon ho namin kinuha yung aming karapatan. Gaya po ng mga nagtanong sa amin dati, ano ang inyong karapatan? Yung kina-question yung ating karapatan sa pagtuturo. Ang amin pong sagot, karapatang aming tinanggap mula sa aming Panginoong Kristo na itinuro sa kanyang mga alagad. Nung makarating sa amin, alagad din po ang nagparating sa amin. Saan nakuha nung alagad na nagparating sa amin? Doon sa alagad. Sino nagturo doon sa alagad ng alagad na yun? Doon sa mga alagad ng mga alagad ng mga alagad. Hanggang sa mauwi ka doon sa 12 mga alagad na pinagsabihan niya yan. Kaya yung karapatan na ibinigay sa mga nagtuturo ng Biblia, karapatang ibinigay ni Kristo sa panahon ng kanyang mga alagad, sapagkat lahat ng mga alagad magtuturo din ng mga alagad. Walang katapusang mga alagad. Kaya sa aming mga Seventh-day Adventist, bawat miyembro mga alagad. Hindi ho kami naniniwala doon na mayroon lamang magtuturo na may karapatan. At yung iba opo, siya nga po, opo, amin, opo. Yun lang ang ginagawa. Dito po sa amin, hindi ho. Sa mga Adventista, tinuturuan po lahat ng makaanib na mangaral. Bakit? Nasa Biblia ba yan? Opo, ito, foundation ng Biblia, yung kababasa natin. Ikalawa, ang mga alagad, may karanasan na sa pangangaral at yung mga miyembro din, maliban sa mga alagad, nangangaral. Pakinggan po ninyo ha. Sa Kapitulo 8 ng Aklat ng Gawa, ang bersikulo ay 1 at bersikulo 4. Ang sabi po ng Biblia ganito, at si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Sino po ang mga nagsisipangalat dahilan sa pag-uusig na ginawa? Ang sabi rito, yung pong iglesia na nasa Jerusalem, maliban na doon sa mga apostol. So, excluded. Hindi kasama ang mga apostol. Binabanggit dito, mga kaanib na nagsisipangalat. Mga mananampalataya na mga nagsisipangalat. Anong ginagawa nila? Sa bersikulo 4, ang mga nagsipangalat nga, mga miyembro ng iglesia ito liban sa mga apostol, ayon sa binasa natin sa 1. At ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Sino yung nangangaral ng salita? Mga kaanib ng iglesia na liban sa mga apostol. Samantalang sila inuusig, nangangaral ng salita. Kaya po sa aming mga Adventista, ang mga nangangaral ng salita, mga pastor at maging mga kaanib, pinahihintulutang mangaral. Sapagkat ganyan ang ginagawa ng mga alagad. Ginagawa naming mga alagad din ang aming mga hinihikayat sa Panginoon. Kaya kami naniniwala na ang bawat miyembro ng iglesia, mga alagad ni Kristo at may karapatang mangaral. Kaya tigilan na ninyo yung sinasabing, ano ang inyong karapatan? Kung kayo'y walang karapatan sa sabahan ninyo, huwag nyo kaming idamay. Kung sino pa yung hindi totoong iglesia, yung pa ang medyo may pagkapalalo sa pag-aming sila lang ika ang may karapatan. Kaya lang sinasabi sa inyo niyan, gusto lang kayong utuin. Yung pong
um, bawal magbasa ng Bible, sila lang daw ang may karapatan. Hindi ho totoo yun. Ang Biblia nagsasabi, ang bawat kaanib po ay may karapatang mangaral. Binasa natin sa Biblia. Pundasyon po ng Biblia. Kaya ang tanong po ninyo, sino nagkaloob sa inyo ng maging pastor? Hindi ako pastor, ebanghelista ako. Ang nagkaloob sa akin ng karapatan ng pagiging ebanghelista, ang aking Panginoon Jesucristo. Dahil yan itinuro niya sa kanyang mga alagad. Yung mga alagad niya, tinuro naman sa sa kanyang mga tinuruan hanggang sa naging alagad. Yung mga alagad nagturo ng mga alagad ng mga alagad hanggang sa nakarating sa akin. Kaya naman ako ngayon, alagad din. Mga kaanib namin, mga alagad din. Magkaiba nga lang ho ang aming mga function. Kasi hindi naman lahat ng mga nagtuturo, pastor, ebanghelista. Kasi sa iglesia, ipinagkaloob din naman yung mga kaloob na yan. Dito halimbawa sa aklat na mababasa natin sa aklat ng Efeso, ganito po ang ating mababasa sa Efeso Kapitulo 4, ang bersikulo naman po ay 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro, 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ayan po sa iglesia, pinagkalooban niya ang iba sa makatuwid. Hindi lahat, may kanya-kanyang kaloob. Sa loob ng iglesia, may mga apostol. Ito po yung tinatawag namin mga misyoneros, mga misyonaris. Pinagkalooban niya rin ang iba ng mga pastor, kaya may mga pastor po kami. Meron ding pinagkalooban sa loob ng iglesia ng mga ebanghelista, kaya doon kami napabilang ang inyong lingkod sa ebanghelista. Yung iba naman, ipinagkalooban na maging mga guro, kaya may mga guro kami sa iglesia. May pinagkalooban din propeta, kaya meron kami kinikilalang propeta sa katauhan ng aming kinikilalang Ellen White. At meron din kaming mga kaloob na pagka-apostol, yung binanggit na natin kanina, at mga guro at mga pastor. Yan ang binanggit natin sa Biblia. Ang purpose para maging matibay ang iglesia. Kaya po sa amin, yan po ang karapatan namin kinuha sa Biblia. Kaya po pagka kayo ay merong suguan dyan na parang walang karapatan ng miyembro, huwag nyo kaming idama Bahala kayo kung ayaw nyong magbasa ng Bible, nasa sa inyo yan. Kaya lang, siyempre sagutin ninyo sa Panginoon yan, inyong pagsiya nga po, upo nga po. Yan, hindi po ganun. Ang Panginoon po, binibigyan tayo ng karapatan. Kaya yun po ang ating sagot di sa inyong tanong. Okay, sumunod po ninyong katanungan, mga Brad, sabi niya kay Hil Manalo pa rin, mga Brad, magbigay nga kayo ng verse na nagsasabing ang weekly Sabbath ay sunset to sunset. Ay, meron po. Dahil sa aklat ng Levitico 23:32, mababasa po natin dyan na yung pong pagbilang po ng Sabbath ay sunset to sunset. 23:32 po ng aklat ng Levitico. At magiging Sabat na takdang kapahingan sa inyo at inyong pagdadalamhatiin ng inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon, mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw, ay pangingilin ninyo ang inyong Sabat. Biblical po yan. At maging sa practice ng mga Hudyo, ay sunset to sunset ho talaga ang kanilang counting o reckoning. Sa panahon pa lang ng creation, laging nauuna at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Laging nauuna ang hapon. Sa panahon din ng ating Panginoon Jesucristo narito, nung siya namatay sa krus ng Kalbaryo, kinuha po siya, nung namatay siya nung Biyernes, kinuha siya, nung maglulubog na ang araw, kinuha na siya sapagkat bawal na po sa kanila, aabutin siya ng Sabat. Kaya ho yun ay sunset. Kaya po ang sunset to sunset, biblically founded from the scriptures po yan, and maging sa panahon natin ngayon, ng mga Hudyo, ginagawa pa rin ang sunset to sunset po na reckoning. Hindi po nagbabago. Kaya, yan po ang sagot natin kapatid sa inyong tanong. Kung nagtatanong kayo, naghahanap kayo ng verse, ito pong Levitico 23:32 ang ating pong ginagamit na batayan. At maging yung creation do sa Genesis 1, nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw, nagkahapon at nagkaumaga ikalawang araw, etc., etc. Laging sunset to sunset po yan. Yan sagot natin. Ngayon po ang tanong ay kay Hil Manalo pa rin, tanong mga Brad, anong araw namatay si Kristo ayon sa Biblia? Ay, basahin natin ang Biblia. Diretsahan na natin sagutin. Tama-tama, dala ko po dito ang aking Bible. Ito na lang, maliit, Tagalog na lang muna.
Lucas 23. Sabi po ng Biblia ganito, sa Kapitulo 23 ng Aklat ng Lucas, pasimulan po natin ang basa mula rito po sa versikulo 54. Biyernes noon, araw ng paghahanda para sa Sabat, sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at kung paanong hinigaro ng bangkay ni Jesus. 56, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mga ungwento ng pang-imbalsamo. Dahil inabot sila ng Sabat, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Versikulo 24:1, nang sumapit na ang umaga ng linggo, madalim-dilim pa'y nagpunta na sila sa libingan na dala-dala ang mga pabangong inihanda nila. Ayan, nasa aklat po sa Bible po sa Salita ng Buhay, Biyernes noon, namatay si Kristo, Biyernes, nakalagay sa English kong Bible dito, Friday. Sabi dito ay, it was Friday and the Sabbath was about to begin. So, ang kamatayan ng Panginoon Kristo, English Tagalog, na Biblia, yan po ay Biyernes. Sa history rin po, ang tawag ng mga Katoliko dyan ay Biyernes Santo. Yan po ang ating sagot doon sa inyo pong katanungan, kapatid. No? Biyernes Santo. Biyernes sa Biblia, ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Okay, so, yan po ang sagot natin. Ngayon, isa pang tanong mula kay Andy Ramos, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. John 14:18. Paki-explain naman po ito. John 14:18, di naman yata ako. Tingnan nga natin, John 14:18. Kalagay po rito ay ganito ang sabi ng Biblia. 14:18 ng Aklat ng Juan, yung kanyang ginamit. Sabi rito, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. O nga naman, di palalabasin dyan na share nyo ang paririto. Pero tingnan niyo ang ginamit dyan na yung banal na espiritu, ang mga aliw, sapagkat ala nating oras, sa versikulo 23, ang sabi niya rito ay, datapot ang mga aliw sa makatuwid. 26 po ito, aking binabasa. Datapot ang mga aliw sa makatuwid, bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Alam niyo yung salita diyang ibang mga aliw, do sa ibang mga talata ng Juan, ibang mga aliw, alos parakletos, diniskas na po natin yan, na yung pong mga aliw, iba kay Kristo. Sapagkat ang sabi niya, susuguin ng Ama sa aking pangalan. Hindi siya yon. Sapagkat ang sinusugo ng Ama, yung banal na Espiritu, pangalan lang ni Kristo ang gagamitin. Ibig sabihin, sa authority ni Kristo. At ang iba pang salin dyan, yung alos parakletos, ibang mga aliw, ay ibig sabihin ng alos parakletos, magkatulad pero magkaiba ng katauhan. Halimbawa, ako at saka yung aking mga technical team dito, alos po ang ibig sabihin yan. Pag sinabing alos, magkaibang individual pero magkauri ng nature. Parehas po kaming tao. Parehas kaming may mata, may ilong, parehas kaming may ganyan, damdamin, etc. bilang human being. Pero magkaiba ang aming personalities. Yan ang ibig sabihin ng alos. Yung heteros naman, si Brother Jerry at ang aso. Aso, magkaiba kami ng individuality. Pero magkaiba din kami ng nature in essence. Ang tawag dyan, heteros. Alin ang ginamit dyan sa mga aliw o sa banal na espiritu? Alos. Ano sa salitang Griego ang mga aliw? Parakletos. Alos, parakletos. Ibang mga aliw. Ang ibig sabihin nun, magkauri, magkaparehas ng likas, pero magkaiba ng personality. Kaya hindi ho totoo yung sinasabing siya rin yun. Paririto si Kristo sapagkat ang ating Panginoon Kristo naman talaga ay lagi naman natin kasama sa atin lagi palagi. Nasa atin palagi. Sabi nga niya, kung mayroong 18:20 na aklat ng Mateo, kung mayroong isa o dalawa na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay sumasa atin. At ang ating Panginoon Kristo kasama natin sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Yan po. Pero yung banal na espiritu, iba kay Kristo. Hindi siya rin yun. Paririto siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Susuguin ng kanyang Ama. Si Kristo nung binautismuhan sa ilog ng Jordan, iba yung lumapag sa kanya, yun ang banal na espiritu.
Kaya pag sinasabi ng mga oneness na si Kristo, siya rin yung Holy Spirit, sablay sa Biblia yun. Iba ho yung Kristo sa banal na Espiritu. Iba ho yun. Sa panahon pa lamang ng creation, naroon na yung banal na Espiritu, kasama na ng Ama at saka ng Anak. Magkaibang personality po yun. Ano ho? Kaya yung tinutukoy ninyo, pakipaliwanag po, yung hindi ko kayo mag-iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo, sapagkat si Kristo naman po talaga'y sumasa atin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Doon sa binasa natin sa Mateo 28 kanina. Ano po? Ating nabasa na ho kanina. Well, anyway, doon sa ating kaibigan nagtanong, I hope na nasundan po ninyo yung ating sagot sapagkat ating pong pinagkakasya yung oras, meron pa rin tayong natitira na mga katanungan dito. Talagang pinipilit nating maubos, kaya lang talagang hinakapos yung ating panahon. Subalit, huwag ko kayong aalis sapagkat doon sa mga nanonood sa ating live streaming, babalik po kaagad ang inyong lingkod. Pagkatapos po ng ating episode na ito, itutuloy-tuloy pa rin po natin ang pagsagot sa inyo pong mga katanungan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko po kayong anyayahan na tayo pa ay nanalangin. O dakila naming Panginoong Diyos, makapangyarihan po naming Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat ginamit po ninyong programang ito upang maging pagpapala at maging daluyan ng katotohanan sa amin pong mga manonood. Inyo pong pagpalain ang amin pong mga kapatid na nagtanong, inyo pong pagpalain ang aming mga taga-subaybay na sa pamamagitan ng ating mga programa pong ito ay dadalhin sila sa pagkakakilala, sa lubos na katotohanan na mag-aakay sa kanila sa pananampalataya, sa aming tagapagligtas sa ipagtamo po nila ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming mga panalangin sapagkat inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po namin mga taga-subaybay, nais po naming pasalamatan kayo sapagkat kayo po ang naging dahilan kung bakit po ang programang ito ay nagpapatuloy sa pagsagot sa mga katanungan. At natutuwa po kami sapagkat kayo ang nagbibigay ng inyong mga katanungan at doon sa mga kapatid naming nanonood, sana po inakinabang kayo sa ating pumpaksang tinalakay. At kung meron man ho kaming nasaktan na damdamin, hindi po namin intensyon. Nasagasaan, na pananampalataya, hindi ho namin intensyong manira ng anumang samahan ng relihiyon o pananampalataya. Ang aming pong paghahayag ay kung ano lamang ang katotohanan nasa Biblia, batay sa hinihinging tanong ng ating mga taga-subaybay. Kaya sana po ay huwag ko kayo magsawa na subaybayan ang programang ito ng Kapitulo Bersikulo. Sa pangalan po ng aking mga naging kasamahan sa programang Kapitulo Bersikulo, sa ating mga kapatid na nasa likod ng ating mga kamera, ang Tinig sa Ilang Production, at ganoon din ang ating mga kapatid na palaging nananalangin sa ating programa. Ito naman po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sibilia. Kami po ilubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside